Hinamak na manugang. Kabanata 12. Nang marinig ni Helena na ayaw umalis ni Alex Dixon, agad siyang nagmura. Iniisip mo pa rin at hindi sapat ang kahihiyan. Hindi tama ang manatili dito at patuloy na namumukod-tangi. Kung may magagawa ka, mahihiya ba kami? Umiti si Alex Dixon at sinabing, "You misunderstood. I have to go buy groceries and go home to cook." Dagdag pa ni Albert Lewis, "Sige, pabayaan mo na siya at nang makabili ng mga sangkap. Para makaiwas ako sa problema na tignan siya." Napakapangit din ng ekspresyon ni Jane Lewis. Dahil ngayon lang ay minamaliit siya ng napakaraming tao, talagang nakaramdam siya ng kaunting pagkailang sa kanyang puso. Medyo hindi rin siya nasisiyahan kay Alex Dixon. Kasalanan niya ang lahat. Kung hindi dahil sa pagpupumilit niya na subukan ito sakin, hindi na magkakaroon ng ganoong bagay pagkatapos nito. Matapos makitang galit na umalis ang magpamilya, tumalikod si Alex Dixon at bumalik sa tindahan ng Green Pavilion, naglalakad papunta kay Wang Yan. Nakita ni Wang Yan si Alex Dixon na naglalakad palapit sa kanya at nginisyon siya, Ikaw, hindi mo pa rin matanggap ang pagkatalo. Naghahanap ka ba ng gulo? Sabihin ko sa iyo, huwag mong problemahin ang sarili mo. Ang taong maglalakas loob, na manggulo sa Green Pavilion ay di po lumalabas. Kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon habang sinasabing, "Ibalot mo itong isang piraso ng jade na ito para sakin. Gusto ko yan." Agad namang nagtawanan ang mga tao. Hahaha, nagpapanggap pa siya. Baka nananaginip pa tong tanga. Tigilan muna ang pagpapanggap, natatawa ako sayo. Umisi din si Wang Yan at sinabing, "Gusto mo? Kakayanin mo ba? Ang piraso ng jade na ito ay humigit kumulang 13 milyon. Kung gusto mong bilhin ito, tingnan ko muna ang balanse sa iyong account." Galit na galit si Alex Dixon. Malamig niyang tanong, "Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga customer na gustong bumili nito?" Nagkibit balikat si Wang Yan at ngumiti. Ang mga customer ay nahahati sa iba't ibang antas. Ang may kakayahang bumili ay natural na customer. Sa mga katulad mo, tanga ka. Sabihin ko sa iyo, marami akong nakitang mga tanga na katulad mo. Kapag naramdaman nila na sila, mahirap, gusto nilang ilabas ang kanilang galit at lumikha ng gulo. Ngunit sabihin ko sa iyo, napunta ka sa maling lugar. Ayaw ni Alex Dixon na ibaba ang sarili sa level niya at sinabing, "Tawagan mo ang manager mo. May sasabihin ako sa kanya." Sinabi ni Wang Yan na may kalmadong ekspresyon, "Gusto mo makita ang aming manager, karapat-dapat ka ba? Bilisan mo at umalis ka. Kung hindi ka aalis, magtatawag ako ng security guard para gulpihin ka. Kung masaktan ka, huwag asahan na makakuha ka ng medical fees." Napakalakas ng background ng boss namin. Malamig na tinignan siya ni Alex Dixon at hindi siya pinansin. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at dinayal ang numero ni Sung Yuluo. "Matandang Sung, pumunta ka sa Green Pavilion at maghanda ng 13 milyong pera para sa akin. Gusto kitang makita sa loob ng 10 minuto." "Walang problema, young master. Pupunta ako dyan." Kinagat ni Wang Yan ang sulok ng kanyang bibig at ngumiti. "Adik ka sa pag-arte. Sa 13 million in cash, hindi pa ako nakakita ng ganyan karaming cash na pera. Sana mamulat mo ang mga mata ko. Hindi mo ba alam na ang cash worth more than 1 million ay kailangan pa ng appointment sa mga bangko, tama?" "Hahaha, nakakatuwa ka talaga." Tumango si Alex Dixon at sinabing, "Dahil hindi ka pa nakakita ng ganoon karaming pera, makikita mo ito sa lalong madaling panahon." Masigla ring nag-usap ang mga tao sa paligid. Hindi problema ang magiging mahirap. Ang problema ay hindi magkaroon ng mga tao na may pera. Haha, mukhang hindi mayaman ang taong to. Siguradong hindi siya makakapaglabas ng 13 million. Gusto ko lang makita kung ano ang hitsura ng 13 milyong cash. Nang marinig na suportahan siya ng lahat, hindi mapigilan ni Wang Yan na mapangiti. Kung hindi niya makita ang pera sa ilang sandali, gusto niyang makita kung paano haantong ang mahirap na taong ito ngayon. Makalipas ang ilang minuto, biglang may huminto na Rolls-Royce na sasakyan sa entrance ng Green Pavilion. Kaagad pagkatapos, mula sa harap 2 Rolls-Royce na kotse, 8 bodyguard na naka-black suit ang bumaba. May bitbit silang mga itim na leather box sa kanilang mga kamay.
Bawat isa sa kanilang mga kalamnan ay mahigpit, at ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga katawan ay napuno ng isang malamig na maipagpatay na layunin, at maging ang paligid ay naging mas seryoso. Ganap nilang nilagyan ng harang ang nakapalibot na 10 metro ng espasyo. Walang pinayagang pumasok sa Green Pavilion. Pagkatapos noon, isa sa mga bodyguard ang nagbukas ng pinto ng ikatlong Rolls-Royce. Bumaba si Sung Yuluo mula sa passenger seat. Ang eksenang ito ay agad na nagulat sa buong Green Pavilion. Saan nagmula ang malaking big shot na ito? Paano siya nagkaroon ng ganoong karangyaan? Nagulat si Wang Yan sa kanyang sarili, iniisip na hindi talaga ito ang taong tinawag ng kawawang tanga na ito, tama ba? Ngunit sa pag-iisip, paano ito magiging posible? Ang kawawang lalaki na iyon ay hindi maaaring makilala ang gayong makapangyarihang figure. Pumasok si Sung Yuluo sa Green Pavilion at nagmamadaling tumayo si Wang Yan para salubungin siya. Ngunit hindi man lang siya nilingon ni Sung Yuluo, at dirdiretsong naglakad papunta kay Alex Dixon. Young Master, andito na po ako. Dala ko na rin yung pera. Sabi ni Sung Yuluo at nag-wave ng kamay. Ang bodyguard na nasa likod niya ay pumasok sa Green Pavilion. Inilagay niya ang kahon na puno ng pera sa sahig at binuksan ito. Napuno ito ng pulang pera. Takot na takot ang mga tao sa paligid kaya't sumipsip sila ng malamig na hangin. Nagulat ang lahat. Itong talunan na ito. O hindi. Kung ano ang sinabi ng taong ito ay totoo. Sinabi ni Alex Dixon kay Sung Yuluo, gusto kong makita ang manager ng tindahang ito, ngunit sinabi ng babaeng iyon na hindi ako karapat-dapat. Mag-isip ka ng paraan. Tumango si Sung Yuluo. Nilabas niya ang phone niya at tumawag. Pagkatapos ng tawag, nagmura siya ng diretso sa telepono. Tanga, ako si Sung Yuluo. Nasa Green Pavilion ako ngayon. Bibigyan kita ng 1 minuto, pumunta ka na dito ngayon din. Kung hindi, ipapasunog ko itong Green Pavilion para maging abo. Pagkatapos, mag-uutos ako ng mga tao na baliin ang iyong mga paa. Namutla ang mukha ni Wang Yan. Tumingin siya kay Sung Yuluo na may mga mata na puno ng takot. Ganoon ba talaga kalakas ang taong ito? Ang boss ni Wang Yan ay isang big shot sa Jinling. Sino ba naman ang hindi magbibigay ng mukha sa kanya? Sino ang maglalakas loob na magsalita sa kanya sa ganoong paraan? Wala pang 1 minuto, isang middle-age na lumabas sa opisina. Nang makita niya si Sung Yuluo, mabilis siyang lumapit at sinabing, Mr. Sung, nagpunta ka pala dito sa aking maliit na tindahan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Maaari kong salubungin ka at batiin ka. Sinampal siya ng malakas ni Sung Yuluo sa mukha at galit na sinabi, napakayabang mo. Gusto kang makita ng young master, pero sabi ng tauhan mo hindi kami karapat-dapat na makita ka. Sabihin mo, pagod ka na bang mabuhay? Sinampal ang medyo may edad na matabang lalaki. Noong una, nakaramdam siya ng mali, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Sung Yuluo, natakot siya. Young master ni Sung Yuluo. Nako! Si Sung Yuluo ay isang tunay na dragon. Hindi ba parang Diyos sa langit ang kanyang binatang Panginoon? Ang sino mang nakasakit kay Sung Yuluo ay mamamatay ng walang libingan, paano pa kaya kung ang young master? Sa sobrang takot niya ay nanginginig ang mga paa niya. Tumingon siya at nakita niya si Alex Dixon na nakatayo sa tabi ni Sung Yuluo. Kahit na siya ay mukhang ordinaryo, ang lalaking ito ay ang young master ng pamilya ni Sung Yuluo. Sa pag-iisip nito, lalo pang natakot ang nasa katanghaliang gulang na mataba. Mabilis niyang sinabi, Young Master, patawarin niyo po ako, humihingi po ako ng tawad. Tapos, lumingon ang matabang lalaki at sumigaw na may galit na mukha, sinong bulag ba ang nakasakit kay Young Master? Lumapit ka dito. Ang mga mata ng lahat ay agad na nakatingin kay Wang Yan. Nagmamadaling gustong umatras ni Wang Yan. Ngunit ang medyo may edad na namataba ay agad na sumulpot at hinawakan ang kwelyo ni Wang Yan at nagmamadaling sinampal ang mukha at pinagalitan siya, may lakas na loob ka pa talagang saktan ang young master, bulag ka talaga. Napahampas si Wang Yan sa sahig at sumigaw, Boss, patawarin mo po ako. Naging bulag ako, please patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Gusto mo pa talagang patawarin kita. Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na mataba ang kanyang buhok at pinagalitan. Gusto mo ba akong patayin?
Gusto mo akong mamatay. Umiiyak si Wang Yan, young master, alam ko talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko na po uulitin na mangmamaliit ng tao. Malamig na sabi ni Alex Dixon, ginusto mo ito. Tumakbo ang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki, at tinapakan niya ang ulo. Galit niyang sinumpa, may lakas na loob ka pa talagang hawakan ang binti ng young master. Mapapatay talaga kita. Sa sipa na ito, agad na nawala ng malay si Wang Yan. Sinabi ng medyo may edad na mataba sa security guard sa tabi niya, buset, itapon mo ang taong ito sa tambak ng basura sa likod. Okay boss. Ang mga security guard ay hindi nang ahas na mag-antala at agad na binuhat si Wang Yan, na ang mukha ay puno ng dugo, at inilabas siya. Walang ekspresyong sinabi ni Alex Dixon sa nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki, gusto ng aking asawa ang piraso ng jade na yon. Balutin mo ito para sa akin. Mabilis na tumango ang mataba at nasa katanghaliang gulang at sinabing, sige, babalutin ko kaagad ito para sa iyo. Hindi na muling tumingin sa kanya si Alex Dixon. Sa halip, sinabi niya kay Sung Yulua, tulungan mo muna akong itago ang piraso ng jade na ito. Isa pa, ikakasal na ang pinsan ni Jane bukas. Tulungan mo akong maghanda ng mga regalo para sa Lewis family. Huwag mong hayaang maliitin si Jane, at saka dalhin mo ang jade sa akin. Pero tandaan mo, huwag mong ilantad ang pagkatao ko. Tumango si Sung Yulua, young master, naiintindihan ko, ihahatid po kita pauwi. Hindi na kailangan. Kinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at sinabing, ako na lang ang uuwi mag-isa. Abangan ang susunod na kabanata.